Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil hindi niya ipinagkait yung sarili niya sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay ng buong buo para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. At si Almighty Father naman, nagpapasalamat din ako sa kanyang pagtitiwala sa atin. Siya ang unang nagtiwala sa atin. Tayong mga anak niya. Kaya tayo rin ay magtitiwala sa tatay natin. So dito sa Psalm 125, no? Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people, but now, both now and forevermore. So pag magtitiwala tayo kay Almighty Father, para tayong Mount Zion na hindi unshakable, unmovable. No? Ito ay makikita sa Psalm 125 verse 1 and 2. Okay, so last time na binasa natin was Revelation chapter 12. Yung woman, so sino yung woman? Ito yung Mother Earth. Woman clothed with a sun. So Mother Earth yun kasi nga, ang Earth nasisinagan siya ng araw at saka under her feet, sa paggabi naman, meron siyang moon. At garland of 12 stars kasi nga, sa sky, makikita natin ang mga stars. At dito sa mundo, pinanganak si Jesus Christ. Yung fiery red dragon, ito ay si Lucifer. So, dragon kasi nga, same ng dragon ng snake. Yung snake walang paa ngayon. Pero dati, yung snake may paa siya, no? Isinumpa lang siya ni Almighty Father, kaya wala siyang paa. Kaya lang siya nakaka-move around dahil sa gumagapang siya or ginagamit niya yung kanyang belly to move. Baka punta sa kung saan-saan. So yun ang sumpa ni Almighty Father sa ahas. Pero itong dragon na to, same to ng ahas, no? Ito lang dragon ay may paa. Di ba merong isang culture na gustong-gusto nila yung dragon dahil yun daw nakakapagpayaman sa kanila. Pwede raw silang humiling. So, ang dragon ay demonyo. Okay? So, yung child na binabanggit dito ay si Jesus Christ na pinanganak dito sa mundo. So, may nagsasabi na itong woman clothed with a sun ay si Mary. Hindi ito si Mary. Ito ay ang Earth, Mother Earth. So si Lucifer dati nasa heaven siya. 1/3 of the angels sinama niya. Naging mga fallen angels, no? Kaya dito na binabanggit to ni John ay nasa past. Si John, napunta siya sa past, yung vision niya. The great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Cast to the earth. Itinapon dito sa mundo. Dahil wala silang place in heaven, ayon ni Almighty Father na may madumi in heaven. Kaya tayo ay kailangan maging malinis tayo para makapunta tayo sa lugar ng tatay natin. Pag hindi tayo malinis, hindi tayo makakapunta. No? So, saan ang punta natin kung hindi tayo malinis? Doon sa bottomless pit, impyerno, mainit, madilim, mabaho.
At may apoy na hindi na nawawala yung apoy. Tapos itong woman na to ay pinersecute ni Satan or ng devil. Kaya ibig sabihin galit ang devil or si Satan sa mga tao. Sa lahat ng tao galit siya. So yung mga tao na gumagawa ng masama, kanya na yon. Kaya pinapayaman niya. Sa pamamagitan ng paggawa. Kaya nga diba yung mga mayayaman yung iba, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Ayaw nilang tumawag yung Almighty Father dahil mayaman na sila. Akala nila hindi sila sumasamba sa devil, no? Yun ang akala nila. So pag dinedeny mo si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, Antichrist ka, sa devil ka, ibig sabihin nun, okay? At nagtitiwala ka sa sarili mo, akala mo sa sarili mo na ikaw nagtitiwala. Niloloko ka ni Satanas, no? Para magtiwala ka sa sarili mo, kunyari. Kasi nga si Satanas, galit siya sa tao. Kaya niloloko niya ang tao. Kaya si Satanas, gigil siya sa mga followers of Christ. Gigil siya pag nagpipray ang mga Christians. Pag nagbabasa ng Bible, naiinis siya. Pero si Almighty Father, yung tatay natin, masaya siya. Pag tinatawag natin siya, dahil sa nagtitiwala tayo sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Kanya at kay Jesus Christ. So, dito tayo sa Revelation chapter 13. Yung Revelation chapter 13, tungkol ito sa beast. Ano ba ang beast? Ang beast, isang animal. So, ang description ng beast, animal, no? Bakit animal? Ano ba pagkakaiba ng tao sa animal? Yung tao may kaluluwa. Yung tao marunong magmahal. Yung tao may tatay na nag-create sa tao. At yung tatay natin, binigyan tayo ng authority, no? So, yung mga hayop, wala silang ganon. Iba sila. Kaya, ito, ang beast, ugaling animal. Okay? Ibig sabihin ng beast, ugaling animal siya. Kahit tao siya. Iba yung dragon sa beast. Basahin natin, no? Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. So, itong beast, may nakita si John the Evangelist na beast. Yung beast, pwede itong isang tao or pwede rin siyang organization or corporation, no? Entity. Kasi pag sinabing entity, pwede siyang isang tao or pwede siyang corporation or organization. Rising up out of the sea, having 7 heads. Ano ba yung 7 heads dito? Yung 7 heads dito ay, ibig sabihin itong 7 heads ay 7 continents and 10 horns. 10 horns, ito yung nagahari sa 7 heads. Naintindihan nyo? Ano ba yung 7 continents? Ang 7 continents, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica.
Europe, and Australia. Ngayon, yung 10 horns, ito ay 10 kingdoms. And on his horns, 10 crowns, sampung may corona, ibig sabihin na namumuno, may 10 ring namumuno, dun sa kingdom, na 10 na kingdom na to. And on his heads, a blasphemous name. So, minamok, no? Or inaalipusta ang pangalan ni Almighty Father. So, gawain niya ang mang-alipusta. So, yung beast, sakop niya itong 7 continents. So, may mga nasasakupan siya, no? Na, kagaya itong kay Daniel, Empire, di ba? Yung Babylon Empire, Persian Empire, Roman Empire. Ito naman, Empire din, pero tago. Hindi mo malalaman na Empire na pala. So, yung 10 horns na may 10 crowns, yun yung 10 kings na naghahari sa 10 na lugar sa 7 continents. Now, the beast which I saw was like a leopard. Ano ba ang leopard? May mga spot siya, di ba? Batik-batik yung kanyang balat. Naka-camouflage. Nakatago siya. At masama ang kanyang ugali or masama yung kanyang binabalak. May balak siyang masama. His feet were like the feet of a bear. Ano ba ang feet ng bear? O the roost, mabaho, no? Yun ang minsan na characteristic or description ng feet of a bear. So, tsaka, kung lahat ng lalakaran niya ay masisira, wreaking havoc. Yung plano niya ay to cause damage. And his mouth, like the mouth of a lion. Bakit mouth of a lion? Gusto lagi mag-devour or kumain or mga gut. Pero, leopard siya, nakatago siya, nakacamouflage siya. The dragon gave him his power and his throne and great authority. So si Lucifer, yung si Satan, binigyan niya ng authority yung beast. Baka isipin niyo, paano niya nabigyan ng authority yung beast? Pag ang isang entity or isang tao or isang organization or group of people gumagawa ng masama, akala nila sila ang may decision na, no? Pero hindi nila alam, demonic possession. Ang demonyo ang nagdidikta sa kanila, akala nila walang nagdidikta sa kanila. So itong beast na to ay powerful siya. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded and his deadly wound was healed. So, isa sa mga head ng beast, may sugat. Mortally wounded. Pero, yung kanyang nakakamatay na sugat ay magumaling na. Sino ito? Or anong continent ito na nasugatan or muntik nang mawala? Pero gumaling. So, ito yung continent na pinaka
mahinang continent, no? Baka may magalit dyan. So, yun ay ang Africa. Diba, nagkaroon pa ng kanta na para sa Africa. Tutulungan ng Africa, ganon. We are the world, we are the people, yun, diba? Para tulungan yung mga nakatira sa Africa. Yun yung goal nun. So, gumaling. So, ngayon, may mga tao na galing na nakatira sa Africa na maayos na ang kanilang buhay, di ba? Maayos na ang Africa ngayon. And all the world marveled and worshipped the beast. Nagulat ang buong mundo at sinamba nila yung beast. Paanong pagsamba? Lagi nilang ina-acknowledge yung beast. Natutuwa sila sa gawa ng beast. No? Itong beast na to, wala tong kaluluwa. I mean, may kaluluwa siya or tao kasi siya. Pero, binabaliwala niya, hindi lang ang plano nga niya is world domination, population control. Kaya naglabas sila kunyari ng Planned Parenthood, kunyari para sa mga parent at para sa mga bata, para maprotektahan. Kunyari lang yun, no? Or responsible parenthood. Kunyari lang yun. Pero ang totoo, gusto nila na kumunti ang tao sa mundo. Kaya nga, ini-encourage din nila yung magkaroon ng madaming gender ang mga tao. Ini-encourage nila na magpakasal ng same-sex. Same-sex marriage, ini-encourage nila. Kaya nga diba sa ibang bansa may law na ganon, na same-sex marriage. Ini-encourage nila yon. Pati yung I identify myself as a pansexual, mga ganon, or ano ba, madami. Binary, non-binary, ini-encourage nila yon. Kasi nga, gusto nilang mabawasan ang tao sa mundo. Matagal na nilang plano yon. Dahil ang utos ni Almighty Father ay magpadami, di ba? Multiply, di ba? Yun ang utos sa atin ni Almighty Father. Ngayon, naniwala naman tayo, kunyari, Planned Parenthood, niloko tayo na, or kayo, niloko kayo. Nag-Planned Parenthood ba kayo? Niloko kayo, no? Kaya yung mga babae ngayon may mga sakit. Dahil sa mga iniinom na gamot. So, doon na naman pumapasok ang sorcery. Okay? Baka sabihin, hindi, wala namang mangkukulam doon. Yung mga gumagawa, di ba yung mga mangkukulam gumagawa ng mga kung ano ng gamot yon, nagmi-mix-mix ng mga dahon. Tapos, minsan may makikita kang uod or mga insect na dinudurog sila. Tapos, hinahalo nila sa potion, kunyari. Tapos, ipapainom sa'yo. Ganda ng mga mangkukulam, di ba? Ngayon, ang tao ngayon, hindi nyo alam gano'n ang ginagawa. Pero, nasa laboratory na. Nasa laboratory na. Naka-laboratory gown na. Disente na. Graduate na ng PhD, mga gano'n. Gusto ko nga palang i-share, no? Yung mga gamot, yung may mga gatas na nilalagyan ng taurine. Alam niyo ba yung taurine? Sabi nila, pinapromote nila, yung taurine, pampalakas yan, magiging, ano ba ang gamit ng taurine? Benefits din natin, basahin ng benefits ng taurine, ha? It helps support nerve growth. Mag-grow daw yung nerve mo.
nakaka-lower ng blood pressure, at nakaka-calm ng nervous system. So, saan galing ang taurine? Taurus, urine. Urine ng Taurus. Ihi ng Taurus. Kaya taurine. Na nilalagay sa gatas ng mga bata. Si Almighty Father ba, pinapainom ba tayo ng mga madudumi? Ng mga masasamang bagay? Hindi, di ba? Kung makakita ka ng isang lugar na, kunyari, kubo, no, or maliit na bahay, makakakita ka ng ihi, ng Taurus, tapos ipaprocess mo, iinumin mo ba yun? Hindi. Pero pag social na, taurine. Iinumin ko ito, sasabihin. Sabi ng doktor, okay? Kaya, sorcery, yung sorcery, galing yun sa word na, Greek word na pharmakia. In Greek, no? Sa English, sorcery. Isa pa pala. Pag nakakapunta ka, kunyari, no? Nakikita ko lang kasi sa movie, no? Halimbawa, ay may mangkukulam. May uod siya. Yung uod na yon ay may paa. Nakakita na ba kayong uod na may paa? Kakainin mo ba yon? Sasabihin sa'yo ng mangkukulam, hindi, okay yan, kainin mo yan. Gagaling ka dyan, maganda yan sa katawan, pampalakas. Kakainin mo ba? Hindi, di ba? Pero pag prinases na, niluto na, dinurog na, dried, durog, prinases sa laboratorio, nakalagay sa magandang bote, nakalagay protein shake. Okay, paggagawa ka ng shake, na nilalagay mo protein, hindi mo alam, yun dati ay isang uod na may mga paa, dinurog yon, crushed, freeze-dried ba tawag doon, or basta pinatuyo. Yun ay yung sinalagay na protein blend or protein shake mo. Pinasosyal. Nakikita nyo na ba? Hindi nyo pa nakikita. Gusto kong ibig sabihin. Isa pa pwede. Ang isang baby, pag pinanganak, malinis yon. Malinis ang mga babies. Tapos ang gagawin ng mga tao, saksakan natin ng bakterya yan sa katawan. Baby, sasaksakan mo ng mga virus sa katawan para hindi na siya magkasakit. Ganun na, no? Bakit? Hindi ko maintindihan. Baby, para hindi magkasakit, lalagyan mo ng virus para hindi magkasakit. Walang sakit yung baby, strong siya, no? Tapos lalagyan mo ng virus sa katawan. Ano ba yung sinasabi mong virus? Yung nilalagyan nyo ng... Anong nilalagay sa katawan ng baby pag bagong panganak? Dinadala nyo sa doktor, minalagyan ng gamot sa katawan yung baby. Si Almighty Father gusto niya nung sa Old Testament malinis. No? Walang pinapagawa sa atin si Almighty Father na kumain kayo ng uod para gumaling kayo. Walang ganon. Si Almighty Father, hindi siya gumaganon. O yung mga babies, saksakan nyo ng mga kung ano-anong bakterya yan para hindi magkasakit. May ganon ba si Almighty Father? Wala. So sino lang ang gumawa nun? Corrupted na ang mind ng tao. Ngayon sasabihin nyo, ano ba yung pinagsasabihin ni Iska? Hindi ko naiintindihan. Nababaliwan na ba yan si Iska? Isipin nyo lang, malinis, baby, malinis, no? Lalagyan nyo ng bakterya. Hindi nyo alam na bakterya yon.
Kaya nga beast ito eh. Beast. Na nagahari sa 10 kingdom dito sa mundo. And I saw one of his head as if it had been mortally wounded. So ito yung Africa. And his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. So they worshipped the dragon, who gave authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him? Sino ang pwedeng makaaway sa beast? Sino mga away sa kanya? Ang galing ng beast. Ganun ang sinasabi ng mundo sa beast. Ngayon ba, meron bang entity na bilib ang buong mundo sa kanya? Meron ba? Naiisip ba kayo? Hindi ako magpapangalan. Wala akong sasabihin. Pero alam ko, pero hindi ako magsasabi. Gusto ko kayo makadiscover. Yun ang gusto ni Almighty Father, madiscover ninyo. Makita nyo kung ano yung tama at mali. And he was given a mouth, speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. So yung 42 months na to, 3.5 years or 3.5 years. Pero hindi to yung 3.5 years, hindi. Ibig sabihin lang, hindi complete yung oras, okay, yung time. Pero may time to, hindi lang complete, okay, nakahang. Speaking blasphemous things or great blasphemous things, yung lahat ng kay Almighty Father, tinatanggal nila sa society. Iniiba nila. Gusto nila mabura ang si Almighty Father. Pero hindi nila mabubura si Almighty Father. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. Sinasabi nila walang Diyos. No? Sinasabi nila na ang mga tao ay napupunta lang sa ibang planeta. Gagawa sila ng invento na gano'n. Para hindi lang masabi na may Diyos. Sasabihin nila mayroong Big Bang Theory. Mayroong mga evolution, mga theory na silang sinasabi para lang mabura si Almighty Father. At may mga naniniwala na tao. Yung mga tao na yun na naniniwala. Wala silang faith kay Almighty Father and Jesus Christ. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. Binigyan siya ng inallow siya, no, na makipag-away or i-test or pahirapan ang mga saints. Sino ba itong mga saints ito? Mga Christians. Followers of Christ. Ito ang mga saints. Hindi yung namatay, na naging santo, na sinasabi ng iba. Hindi yon. Ang saints ay mga followers of Christ. Nagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. And to overcome them. So, alam naman natin na yung mga Christians, pinapatay sila. Pinapersecute sila. No? Tayo. And the authority was given
him over every tribe, tongue, and nation. Binigyan siya ng authority. Sa buong mundo. Kahit ano man ang salita mo, kahit ano man ang country mo. All who dwell on earth will worship him, whose name was not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of this world. So, kasama na rito yung mga atheists. Kasama na rito yung mga religion na hindi ina-acknowledge Almighty Father tsaka sa Jesus Christ at ang Holy Spirit. So sila, yung mga name nila wala sa hindi nakasulat ang name nila sa book of life of the Lamb. Kasi kay Jesus Christ to eh. Kung nagtitiwala ka kay Jesus Christ, mahal mo si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Na ang name natin nasa book of life. Pero yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father, wala ang name nila sa book of life. Pero kung Christian ka, na name mo na sa book of life, pero gumawa ka ng kasalanan, buburahin ang name mo sa book of life. Ni Almighty Father. Kaya dapat, manatili ang name natin sa book of life. O paano yun? Maging faithful tayo kay Almighty Father. Pagtiwalaan natin siya. If anyone has an ear, let him hear. Kung sino man ang may tenga, makinig, intindihin. He who leads into captivity shall go into captivity, and he who kills with a sword must be killed with a sword. Here is the patience and faith of the saints. Ano ibig sabihin nun? Ang mga Christians, merong mga iba-iba ang ang mangyari sa mga followers of Christ. Kung ikukulong ka, nakasulat na maikukulong ka, ikukulong ka. Kung sino yung mapapatay, nakasulat sa na siya ipapatayin, mangyayari yun, papatayin siya. Parang si di ba yung si Peter, alam na ni Jesus Christ kung paano siya papatayin. So tayo rin, alam ni Almighty Father kung paano tayo makakapunta in heaven. Iba-ibang ways. Kaya dapat meron tayong patience and faith kay Almighty Father. Dito na matitest yung ating pananampalataya, ang ating pagiging patient. And then I saw another beast coming up out of the earth. So, dalawang beast. Yung isang beast na nag-rule or na merong 7 mountains or 7 hills. Ito namang another beast na to, coming out of the earth din, and he had 2 horns like a lamb. Kung ang isang lamb or sheep ay may 2 horns, ito ay ram. Pinakita kay John ang 2 horns like a lamb. So ram ito, no? Pag isearch mo ang ram, lalabas sa internet, ram. Random access memory. Na vital component ng isang computer. And takalagay ito na spoke like a dragon. So, blasphemy ang ginagawa din. Importante ang RAM. Diba pag bibili kayo ng cellphone, ng laptop, ng desktop, kailangan malaman yung RAM kasi kailangan malakas or malaki ang RAM. Ano ba ang nagagawa ng RAM sa computer? Yung mga graphics, mabilis. Yung mga apps, mabilis gumana. Ganun ang ginagawa ng RAM. And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
So, gumagamit ng computer. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Di ba yung mga computer-generated na mga graphics pwede na nakikita na sa sky ngayon? Akala mo talaga galing sa heaven pero hindi naman. Oh, ito yung sample nun, ano? So, verse 13. Na yung mga tao naman gulat na gulat, akala nila totoo yun. So, sa verse 14, and he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. So, tumutulong yung second beast para sambahin yung first beast. Paniwalaan yung first beast. Yung second beast ang sumusuporta sa first beast. He was granted power. Yes. So verse 15, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not to worship the image of the beast to be killed. As many as would not worship the image of the beast to be killed. So, magkakaroon ng image para sambahin yung first beast. Ngayon, kung hindi ka sasamba sa image ng first beast, sa gawain ng first beast, ikaw ay papatayin. Ang worship, hindi lang naman yung sasamba ka na or nagpe-pray ka, iba, ang worship kasi na madaming forms of worship. Pag gumagawa ka ng kasalanan, wino-worship mo na si Satan nun. Pag nagsisinungaling ka, wino-worship mo na si Satan nun. Pag naninirang puri ka, wino-worship mo na si Satan nun. Pag mahilig ka sa pera, wino-worship mo na si Satan nun. Pag nang-aalipusta ka ng tao, wino-worship mo na si Satan nun. Pag hindi mo priority si Almighty Father, wino-worship mo na si Satan dahil dapat ang priority natin si Almighty Father. Love the Lord our God with all our soul, with all our hearts, with all our strength, and with all our might. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. So, magkakaroon ng mark, no? He will cause all men. Kunyari, sasabihin, hindi naman to kung gusto mo lang, no? Kung gusto mo lang. Ibig sabihin, ano naman to hindi mo naman obligasyon na magpalagay ng mark. Kung gusto mo lang, yun ang sasabihin sa'yo. And that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the name or the number of his name. Kung gusto mo lang, sasabihin sa'yo, pero hindi ka makakakain kung hindi ka magpapalagay. Kaya magpapalagay ka, di ba? Ganun ang gagawin ng tao, hindi ka makakakain kaya kailangan magpalagay tayo. Sige, paano yun? Yala, hindi tayo makakakain, Paano yan, mamamatay sa gutom? Sige na, magpapalagay na tayo. Hindi pinipwersa, pero gumagawa ng paraan para mapilitan ng mga tao na magpalagay ng mark. The mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding
Calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Merong ano ngayon, no? Application for patent. Alam niyo ba yon? Application for patent. Cryptocurrency system using body activity data. Ang number nitong cryptocurrency system using body activity data na number ng patent na to na naka-apply, in-apply nung, kailan ba ang nag-apply siya? 2018, 2019, nag-apply siya ng patent nito. Cryptocurrency system using body activity data. So, ibig sabihin, body activity data, naka-connecta sa katawan. Pero, cryptocurrency siya. So, digital money. Ang number ng patent na to, WC 2020-00-60606A1. So, meron itong tatlong 6, 060606. At, nagkataon lang ba na cryptocurrency system ang ina-apply? Cryptocurrency na digital money to, and at the same time, nakakonekta sa body activity data na in-apply noong 2019. At sinong applicant? I-search nyo kung sinong applicant. Yung nag-apply nito, yung applicant nito, gusto niya ng population control. Yung applicant nito, ng patent na to, ng cryptocurrency system using body activity data. At hindi na niniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ ang may-ari ng kumpanya na to. At siya isang philanthropist. At siya rin ang tagasulong nung 2020 na malagyan or matusukan ng karayom ang mga tao. Dati, computer virus lang ang ginagawa niya. Sa computer lang siya, yung virus ng computer. Doon siya yumaman, ano? So ngayon, napunta na siya sa health sector. I-search nyo na. Kaya, kung makikita nyo rito, no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Number of his name, yung patent. Yung patent number na yon, nakakonect yon dun sa may-ari ng korporasyon na nag-apply ng cryptocurrency data na siya rin ay ang tagasulong ng responsible parenthood or planned parenthood. Napakayaman niya. At nire-respeto siya sa buong mundo. Hindi lang sa isang country siya nire-respeto, no? At meron din siyang connection sa organisasyon na sama-sama ang buong mundo sa organisasyon na yun, member, lahat ng country sa organization na yun. At yung organization na yun, gusto nila na maging kahit iba-iba ang country. Pag pinasara nila ang buong mundo or gaya na nangyari ng 2020,
Sila ang masusunod, sila ang nagdidikta. Alam niyo naman siguro, di ba, ng 2020 may nagdikta. Kaya buong mundo ay natigil. So, nalaman na nila yung kanilang pagkakamali nung time ng 2020. So, ngayon, meron silang plano, ha? I-search nyo ang Sustainable Development Goal. So kahit may goal dito, hindi nila isinasali si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Ang isinasali nila, puro lang dito sa mundo na to, na mapalago ang mundo na to, pagagandahin ang mundo na to. Yun ang gusto nila, pagandahin ang mundo na to. Kasi nga, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Dahil ang alam lang nila na mundo ay itong mundo na to. Hindi nila alam. Kaya ni Almighty Father sirain agad ang mundo na to, pero hindi sisirain ni Almighty Father ang mundo na to ngayon. Dahil may mga followers of Christ, may naniniwala kay Jesus, kay Almighty Father. Diba yung sa mga parable ni Jesus Christ, sa mundo, merong mga magagandang seeds na itinanim. Pero yung kalaban, meron din siyang isinaboy sa lupa ng mga bad seeds. So, sa parable na yon, sabay na patutubuin yung bad seeds, na maging na tumubo, pati na rin yung good seeds. Tapos, ano ang gagawin? Magkakaroon na lang ng ihihiwalay ang bad na pananim sa good na pananim. Ang gagawin sa good na pananim, kukunin ang mga gagandang pananim at dadalhin sa barn. Yung mga bagay naman or yung mga halaman naman na hindi magandang pananim na isinaboy ng kaaway, yun naman ay mapupunta sa impyerno. So, may mga maloloko dito na tao, kahit na Christian sila, magpapalagay sila ng mark of the beast. Kasi nga, hindi sila makakakain. Kung yung nung 2020, no, takot na takot kayo, may mga Christian na nagpalagay ng mga gamot sa katawan. Kasi nga, natatakot sila. Kung alam natin na ang Diyos natin ang makapangyarihan, bakit tayo matatakot? Christian ka. Follower ka ni Christ. Kung follower ka ni Christ, may faith ka sa Kanya. Kaya binibigyan tayo ng warning dito ni Jesus Christ. Binibigyan tayo ng heads up. Nagkaroon na ng test, nagkaroon na ng trial in 2020. Nagpalagay ka ng gamot sa katawan mo. At ngayon lumalabas, i-search nyo, mag-aral kaya kayo sa... Ngayon lumalabas na hindi effective yun. At maraming mga tao ang nagkasakit. At yung mga gamot na yan, gaya na nga sinabi ko dati, merong fetal cells, yun, aborted fetal cells. Galing sa aborted babies.
Sinasabi nila na aborted babies nung mga 1970s pa. Maniniwala ba kayo? Noong 1970s pa, yung galing yung aborted fetal cells na yon, na ngayon lang lumabas, ngayon lang na-disclose or kumalat, nalaman natin na totoo pala yon. Na pag nanganak ang babae, yung placenta, pinaprocess yun, nilalagay sa mukha para pampaganda raw. O diba, pag mangkukulam ang gagawa nun, sasabihin niyo mangkukulam yung patayin yan, ba't gaganyan ang ginagawa yan, nakakadiri. Pero pag science na ang gumagawa, nasa laboratory, malinis yan, gaganda tayo dyan. Iniba lang yung packaging. Iniba lang yung packaging, no? Iniba lang yung gumawa, pero yung same procedure pa rin, ganun pa rin. No? Ano ba ang tao? Tuto ba? Pati yung taurine, ano, umiinom kayo ng ihi ng turus. Hindi, nakakalakas ng katawan niya. Sige, gusto mo yan eh. No? Ito pa, no? I-share ko lang. Marami akong kamag-anak, meron silang goiter. Nakatira sila sa tabing dagat. No? Sabi nila, yung iodine nakakatanggal ng goiter yun, para hindi ka magka-goiter. Ba't nakatira na nga sa tabing dagat, yung mga kamag-anak ko, nakaka-goiter pa rin. Puro mga seafood na kinakain, nakaka-goiter pa rin. So, wala sa iodine yun. Bakit nagkaroon ng iodine ang asin? Sabi bawal daw kainin ng iodine. Ngayon lalagay sa asin. Naiintindihan. Tapos sabi pa, ito pa, hindi maganda ang fluorine or fluoride sa utak. Pero yung mga babies, paglaki, pinapainom, may fluoride to para maganda yung ipin mo. Hindi na malaman, di ba? Ano ba talaga? No? So, pera-pera lang to. Greedy kasi ang tao. Kaya nagkalon na lagyan ng iodine dito sa Pilipinas, ewan ko sa ibang bansa. Dahil nga pera yon. O, lagyan natin ng iodine. Sayang yung iodine. Ilagyan natin sa asin. Mas masarap pa yung asin na galing sa dagat, no? Kaysa yung may iodine. Hindi ko nasasarapan sa... Nananahimik yung asin. Nilagyan nyo ng chemical. Hindi ko maintindihan. Wala namang problema yung asin. Wala sa asin ang problema. Nasa tao ang problema. Wala sa asin. Panluloko ng mga tao. Magaling, di ba? Ang mga nasa government nakikipagkuntsaba sa mga businessmen. Tapos, encourage nila, inflation. Minsan makikita mo may mga big businesses na isa sa mga board of directors or isa sa may-ari ng big business na yung mayor pala ng lugar na yung gaya ng, hindi ko napapangalanan. Tataka ako, bakit siya naging isa sa may-ari? Yung pala, kaya siya naging isa sa may-ari, kahit hindi siya ang may namuhunan, dahil dala-dala niya ang pangalan ng syudad, city. Kaya na ipatupad yung kanyang business, naging smooth sailing, dahil merong kapit sa government. So, magkakasama sila. Government, mga businessmen, mga mayayaman. Ganyan ang society natin. Swapang, ganid. Form of worshiping
the devil, ang pagiging ganid. Sabi mo, hindi ko naman win-worship, hindi mo nga win-worship, pero yung actuations mo, yung gawa mo, yung nanunuhol ka at tinuturoan mo yung tao na maging mukhang pera. Ha? Gawain ng devil yon. Suhulan mo yan. Ganon. Para makatulong sa business ko. Susuhulan ko to. Utos ng demonyo yon para yung mga tao magmukhang pera. Mag-aantay lagi. No? Nabigyan sila ng pera. Ganon ang mundo. Kaya, para sa atin ang mga followers of Christ, nakalagay dito, make war with the saints. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Kung hindi si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, ang kinikilala mo na Diyos, wala ang name mo sa book of life of the Lamb. Kung Christian ka ngayon, pero hindi ka nagpatuloy sa pagiging Christian, binaliwala mo si Jesus Christ at si Almighty Father, buburahin naman ang pangalan mo sa Book of Life. At tayo ng mga Christians, hindi tayo angat kay Jesus. Kung si Jesus, he was persecuted, he was slain, tinawag siyang ng mga masasamang salita na Beelzebub siya. Tinawag siya, di ba? Nabasa natin. Na kaya siya nakakapag-drive out ng demons dahil sa name daw ng demons. Kung siya, ginanon siya, tayo pa kaya na followers of Christ na hindi bastusin din. Na hindi patayin, na hindi alipustahin. Dahil hindi tayo higit kay Jesus na master natin. So, dito sa Book of Revelation, wala tayong nababasang rapture, di ba? May nabasa ba kayong rapture dito sa Book of Revelation? Kasi kung magdadagdag, magagalit si Almighty Father kung magdadagdag kayo ng rapture. Ang nakasulat, di ba, sa Revelation chapter 22, kung magdadagdag kayo, yung galit ni Almighty Father, may dadagdag sa'yo. Yung parusa, may dadagdag sa'yo. Kung magtatanggal ka ng kung ano man dito sa Book of Revelation, tatanggalin din ang name mo sa Book of Life. May mga tao ngayon, alam na nila to. Ha? Alam na nila kung sino itong 666 na to, na number ng man. Kilala na nila. At alam na natin yung mark of the beast, digital to, digital money to. Na nakabinbin sa na patent, ibig sabihin hindi pa siya pwedeng gawing law, nakabinbin, ibig sabihin na-applied na, naka-apply na siya in 2019. Kaya nga 'di ba, unti-unti nang tinatanggal ang mga pera at ang pinapagamit sa atin, online banking.
Yun ang pinapagamit sa atin, online banking. Kasi, digital yung pera sa online banking. Naintindihan nyo? Pinapagamit tayo ng online wallet. Kasi nga, digital, computer. So, pag ganun, sino ang nagko-control ng money? Dahil pag nasira ang computer or pag nabawasan, di ba, nakikita nyo naman sa internet, di ba na, biglang nabawasan yung pera ko, ba't ano nangyari? Ibinabalik ba ng bangko or ng Hindi, di ba? So, ganun. Mangyayari ito. So, identified na natin kung sino to at ano tong mga to. Identified na natin. Papasalamat tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, dahil binubuksan niya ang isip natin. Tinuturuan niya tayo. Pinapakita niya sa atin. Kung 10 years ago, hindi natin maintindihan to. No? Pero may mga tao na pinipili si Almighty Father no, na unti-unting nire-reveal, no, unti-unti, no, mga 20 years ago, may nabasa akong book, matagal na, unti-unting nire-reveal to, pero hindi pa lang kumpleto yung details. Ngayon, kumpleto na yung detalye na binibigay sa atin ni Almighty Father. Kumpleto na. Identify na natin kung ano yung 7 heads, yung 10 horns, yung 10 crowns. Identify na natin kung sino yung beast. At saka yung second beast. Ginagaya si Almighty Father, di ba? Napansin niyo? Yung dragon, si Lucifer, umaakto siya kunyari na siya yung makapangyarihan. Ngayon, tauhan niya tong first beast. Okay? Tapos, yung second beast, kinukos niya yung first beast na sambahin ng mga tao. So, tatlo sila. Ginagaya si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kasi itong second beast, he was granted power to give breath to the image of the beast. That the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Papatayin kung sino ang hindi sasamba sa beast, sa image ng beast. So, alam na natin to, no? Na ito ay computer. Na nakakagawa ng panloloko. Or tao na nagko-control sa computer. Madali naman i-manipulate ang mga pictures at ang mga videos kahit hindi ikaw. Madali na, ilalagyan lang ng mukha mo, akala mo ng mga tao, ikaw na yon. Nagkakaintindihan na tayo, no? O hindi? Maliwanag na maliwanag na. Bakit nire-reveal sa atin ni Almighty Father ito ng detalyado na? Napakabait ni Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ. Pinoprotektahan niya tayo. Ayaw niya tayong mawala sa Kanya. Kaya niya nire-reveal ito sa atin.
kahit isa sa atin ayaw niyang mawala or mapunta sa kapamakan. Kaya tinuturuan niya tayo. Pinapaalam niya sa atin. Nasa sa atin na ngayon kung maniniwala ba tayo o hindi, dahil may mga tao na hindi, kwentong ano lang yan. Kwento lang yan. Hindi to kwento. Galing to sa Bible. At nakikita na natin sa society. Hindi niyo ba napapansin? Ang mundo ay isa na ang galaw. Dati, iba-iba ang galaw ng mundo or ang galaw ng mga country. Ngayon, isa na. Yung, kagaya nga na sinabi ko example, no? Yung educational system. Dati, iba tayo, mga 2 country or 3 country na ibang educational system na mayroong high school. Nung ginawa ng hanggang grade 10, kailan ba ginawa nung hanggang grade 10? O, ano na yon? Ibig sabihin, pag pare-pareho na ang buong mundo ng sistema, madali nang i-control. Kaya nga, may lalabas na isang empire, pero hindi natin alam na empire na pala. Kasi nga, leopard siya. Naka-camouflage. Alam niya ba yung camouflage? Nakatago. Pero napatunayan naman na natin yon nung 2020 na walang magagawa ang mga leader ng isang country pag nagdikta na ang isang malaking organisasyon na sakop niya ang buong mundo. Para tayong bumalik sa time nung Babylon, no? Na merong kahit iba-iba ang lugar or time nung Roman Empire, na kahit na iba-iba ang lugar, nasasakupan pa rin sila ng isang empire. So, yung empire ngayon, nakatago. Mare-reveal siya. Magtatago pa lang siya ngayon. Pero, unti-unti na natin siya nakikita. Ginagawa ko to dahil mahal ko si Almighty Father. At syempre, kinoconsider ako na kapatid ni Jesus Christ. Ang mga followers of Christ, kinoconsider niya na mga kapatid niya. Ikaw rin, kinoconsider ka na kapatid ni Jesus Christ. Kung sino ang nagtitiwala sa Kanya. At dahil kinoconsider tayo na kapatid ni Jesus Christ, dapat tayo nagmamahalan. Tutulungan natin ang bawat isa para lalong mapalapit kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Sa tatay natin. Kaya ginagawa ko to. Dahil si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo. Ginawa ni Almighty Father ang lahat para sa atin. Wala siyang itinira para sa sarili niya. Si Jesus hindi niya itinira, kundi pati si Jesus ibinigay niya sa atin. Tayo, anong kaya natin ibigay kay Almighty Father? Wala tayong kaya maibigay kay Almighty Father. Yung sarili natin, hindi tayo karapat dapat kahit nabanggitin ang kanyang pangalan. Pero dahil sa mahal niya tayo, tinanggap niya tayo na ngayon ang kanyang mga adopted sons and daughters.
At gusto niya tayo makasama sa kanyang bahay. Dahil ingatan niya tayo. At mararamdaman natin doon ang tunay na kapayapaan at tunay na pagmamahal sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Gusto ni Almighty Father na i-share ang kapangyarihan niya. Gusto ni Jesus i-share ang kanyang power and authority sa atin. Kahit wala tayong maibigay. Ang hinihiling lang ni Almighty Father, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil bang nagtiwala tayo sa Kanya, tsaka kay Jesus Christ, we will deny ourselves. We will put our trust in Him alone. All our trust, lahat na sa Kanya ibibigay natin. Because on our own, hindi tayo worthy, wala tayong magagawa. Walang tunay na nagki-care sa atin at nagmamahal, kundi si Almighty Father lang tsaka si Jesus Christ. Walang iba. Hindi niya tayo i-let down. Never pa siyang nag-let down. Hindi niya katangian yun na mag-let down ng mga tao or maging palungkutin ang mga tao. Hindi. So, gagawin natin, magpipray tayo para yung spirit natin, yung soul natin mapunta sa tatay natin. Dahil hindi natin bahay ito. Itong mundo, hindi natin to bahay. Yung binanggit ko kanina na Sustainable Development Goals. Kasi ito lang ang alam nila na bahay, itong mundo na to. Kaya makikita mo ito kung ano ang goal nila, ang pagandahin ang mundo na to, pakontiin ang mga tao, maging vegetarian ang mga tao. Ayaw na nilang pakainin ng meat ang mga tao. Dahil ang gusto nilang kumain ng meat, sila lang na mayayaman. Ngayon, yung mga mahirap ang gusto nila ipakain, yung mga computer printed na mga chemically produced goods na hindi maganda sa katawan ng tao. So, itong sinasabing Sustainable Development Goal, gusto na itong ipatupad sa 2030. Yun ang kanilang goal. (2030) agenda. Kaya tayo, alam na natin, wala na tayong dahilan pa para hindi tawagin yung tatay natin, para hindi tayo magtiwala, para hindi siya mahalin. Lagi natin kausapin ng tatay natin. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Magtitiwala tayo sa kanya kahit hindi natin siya nakikita. Dahil sa puso natin, siya, kinakausap niya tayo. Dahil sa mga miracles na ginawa niya sa buhay natin. Dahil nararamdaman natin ang pagmamahal niya kahit di natin siya nakikita. Dahil alam ng puso natin
na meron tayong tatay. Thank you, and God loves us all so much.